Subalit, kung ang Espiritu ng Amang naghahari sa katauhan ng tao, wala po siyang hindi mababatang pagtitimpi. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang pawang katotohanan. Kapag ang damdamin ng tao ang siyang pinakinggan, may sarili siyang katwiran. May sarili siyang dahilan. May sarili siyang gawa. Ba't po kaya gano'n? Ano po? Kaya po hirap na hirap ang Kristo sa pag-aakay pagtutuwid. Hirap na hirap po ang Panginoon sapagkat kung minsan lingkod pa, doon mo makikita ang kalabisan, ang kamalian. Kaya ang tanong ng Amang maliwanag ay, ano kaya ang gagawin niya sa tao para lubos na makilala siya? Sa dako pong ito, buhay po bawat araw pinapakilala siya. Bawat araw hinahayag ang kadahilan niya. Bawat araw pinababatid ang kapangyarihan niya. Ang bukas subalit Diyos ay walang kayahin sa pag-ay makatanggap. Sa paggawa siya po ang maliwanag na ang dahilan ay pagkataong pagkatao ang naghahari sa tao. Maliwanag po ang tanong. Bakit kaya ang tao naririnig ang mabuti at banal na aral, subalit hindi makapagbag kung ang damdamin lamang ang nahilao, hindi makapagbabagong lubos? Maansigang damdamin niya, magkakatakot siya sa Kristo. Matututunay niyang mahalin ang Kristo nang dahil alam niyang siya ay tinubos sa kasalanan. Nang dahil yung buong katauhan niya'y maisasantabi niya, damdaming manalo po ang Espiritong Banal upang makagawa siya ng mabuti at magkaroon siya ng damdaming mabuti. Kung minsan ang tao hindi pa naman ganap na hiwalay sa kanyang asawa, sinasabi niya hiwalay na siya para lamang makagawa siya ng iba na namang pagkakasala. Bakit po gayon ang tao? Napakahirap pong ituwid ng tao. Napakahirap ituwid ng tao. Subalit ang layo ng Ama, magkaroon ng isang sariling kaisipan ang na magkaroon ng pag-ibig, pagkahabag sa Ama, na kung papaano siya iniibig at kinahahabagan, matuto niya rin gawin ang pagkahabag, sapagkat siya ay tuwirang mahal na mahal. Buhay po ba ang Diyos?
nga po kaya ang pakipatayin niyo po muna at o kaya silent niyo po. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Ang dapat na maging ugali ng mga Kristiyano. Paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga may kapangyarihan na sundin ang mga ito at maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama kanino man. Kailangang maging maunawain sila, mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Noong una, tayo'y nalihis ng landas dahil sa ating kamangmangan at katigasan ng ulo. Naging alipin tayo ng sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuotan ng iba at sila'y kinapuotan din natin. Ngunit nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesukristo, ibinuho sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo'y pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan. Mapapanaligan ang mga aral na ito, kaya't ibig ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti. Ang mga ito ay napakabuti at mapapakinabangan ng mga tao. Iwasan mo ang walang kabuluhang pagsasalungatan, ang pagsasalaysay ng mahabang talaan ng mga ninuno, ang pagtatalo at ang pag-aaway tungkol sa kautusan. Ang mga ito ay walang mabuting ibubunga. Itakwil mo ang sino mang lumilikha ng pagkakakampi-kampi matapos pagsabihang minsan o makalawa, yamang alam mo na nang siya'y masama at ang kanyang mga kasalanan ang nagpapakilalang siya'y mali. Ang salita ng Diyos. Sa ganang katauhan, walang mapad ng anumang layunin mong magbago. Sa ganang katauhan, wala kang pagtitimping tutulan ang damdamin mo. Sa ganang katauhan, kaisipan mo'y malilito, pabago-bago. Sa ganang kagustuhan mo, hindi mo masusunod ang lahat ng aral ng Kristo. Sa ganang kagustuhan mo'y hindi ka matatalima sa banal na layunin ng Ama sa'yo. Kaya nga't ibinaba ang Kristo upang pabalin ka at ibigay sa iyo ang marapat tao. O mga mahal ko, ilan kaya ang magpapasakop at tatanggap sa Espiritu upang kung paano ang di mo kaya'y maganap at matupad, upang kung paano ang wala kang kakayahan ay magkaroon ka ng lakas na makaya, upang wala kang talino din ay magkaroon ka ng talinong makatupad. Wala kang liwanag, magkaroon ka ng ganap na liwanag. O aking mga mahal, kailan magaganap ang tupdin at gawin ang layunin ng Ama? Kailan makikita ang kagustuhan niya ay tinutupad ng anak niya? At kailan magaganap ang paghahari niya sa lahat ng kanyang anak? O kay palad niyo mga mahal ko, na napabilang
at narito sa oras na ito. Mapagharian nawang lubos kayo at matanto nyo ang layon ng Ama, ang layon ng Kristo. Kaya nga po ang tao, dasal ng dasal, panalangin siya ng panalangin, yun pa rin at yun ang pag-uugali niya. Hindi po sa mabuting gawa kaya ibinigay ng Ama ang mabubuting salita. Kung hindi sa kanyang habag at pagmamahal, kaya may mabuting balita. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal ko. Naway tigibin ang galak ang inyong kalooban sa tuwina, sa pagnanasa't loobing maging mabuti kayo. Hindi ang bawat araw nyo, ang naisip nyo ay yung sinaktan ka, yung nasaktan ka, kundi ang maging kaisipan mo, yaong kung paano ka makapagpapadama ng pag-ibig sa kapwa mo. Hindi yaong ikaw lamang sa tuwinang naghahanap mahalin ka, unawain ka. Kailanman, mga mahal ko, kung mahina ang kapwa mong hinahanapan mo ng pag-ibig, ay hindi mo mararamdaman sa kanya ang pag-ibig na hinahanap mo. Subalit ikaw, kung kilala mo ang Kristo, ikaw ang magpalakas sa pag-ibig sa kapwa mo nang maramdaman mo kung paano umibig na totoo. Ikaw na maliwanag, mamahagi ka, upang sa gayon kung paano ang liwanag na nasa iyo ay makita ang katotohanan. Hindi yaong ikaw pang magpapahina sa kapwa mo para nang sa gayon ay lalo kayong kapwa nagkakamali at magkakasala. Mga mahal, kay hirap magtuwid, kay hirap mag-akay, kay hirap magbigay ng katotohanan sa nilalang. Subalit kay buti ng Ama, kay dakila niya, patulit poot at gaganti sa ginagawa ng kanyang kapwa. Kundi, kung mabuti ang ginawa sa iyo'y gantihan mo ng kabutihang masigit pa. Subalit kung masama, ay huwag mong iganti ang masamang ganti sa kanya, sapagkat kailanman at gayon ang pag-uugali ng tao, hindi makakalaya ito. Kahit anong kabanalang gawin pa, kahit ano pang paghahanap ng kabanalan, hindi niya mapagbabago sa mga paghahanap niya at paggawang kabanalan kung ang puso niya ang di mababago. Mga mahal ko, kay saklap ng buhay, kapag ang alam mo na dapat maging tanglaw, siyang nagiging dulot ng kadiliman. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, kay hirap magpabagsak sa tao, subalit kung kailangang ibagsak ito, gagawin at gagawin kung doon mag-iisip. Sapagkat ang katotohanan ay katotohanan at di kayang pabulaanan ng Ama ang katotohanan, kaya't luluwal ang katotohanan, gaano man magtago sa isang dilim nilalang. At yan ang pawang